Hi, I'm Matthew of Tackle Marine. Today, gagawa tayo ng bagong segment. Ano ba? Inside Tackle, yung name. So, right now, we're gonna check out yung mga items na, well, a review. Maybe a review. Saka kung ano yung pwede namin ma-recommend sa mga anglers din. So, ito kasama ko si Emer of Emer Rods. So, right, magdi-discuss kami ngayon ng reel. So, mga affordable reel from Shimano. So, right now, itong napili namin, which is the Shimano FX and Shimano Sienna. So, Emer, ulitin natin, ano ulit kinaibahan ng dalawa? So, sa FX, sa bearing. Bearing nung ng FX is basahin mo na lang. ano lang 2 plus 1. 2 plus 1. So, nasaan yung plus 1? Nasa center. Tungkol mo. Sigurado ka. Center. Lahat naman may Ito, center eh. Plastic yung gilid eh. Eh, yung sa Sienna, Lahat bearing yan. lahat bearing. Okay. So, what's the difference? Sa price, malamang sa price. Mas mahal lang kasi isa additional bearing, di ba? Tsaka So, upgrade yata ng drag power. drag power. So, ano yung meaning ng drag? Para alam nila. Yung pinapagulong yata yun. Drag. Hindi, Iba pala yun. drag. So anyway, so ngayon, kaya namin to na-discuss, kaya namin gumawa ni Emerson ng ganitong mga segments. Kasi madami nagtatanong sa atin ng mga clients, customers, sir, ano ba yung meron kayo for budget meal lang? For budget Beginner's setup. beginner setup. So normally, ito yung nasa-suggest namin. Diba? Once naman narinig nila yung ganitong price lang or ganito yung budget, minsan natutuwa na sila kasi for this, I think kahit naman saan nila dalhin to, pwede mapa-casting, mapa-bottom fishing, mapa-fish pond, pwede na eh, di ba? So, normally ito yung nare-recommend namin. May mga sa mga next episode natin, may mga ibang brands naman yung anuhin natin for budget. Brands and models. Yun. So, for this one, ito ba yung pinaka, nila? Lower, ano niya. May Low- FB pa. Low end? Dati naglabas sila ng Shimano FB. Parang ito na yata yung pinalit nila, FX eh. Parang sa next nila. Oh, meron din tayo dati nun eh, FB. Yeah, FB. So, anyway. So, ayun lang. So, we have a size 2.5, 1,000 and 2.5. So, may 3,000? Si 3,000 and 4,000 for this size. Tapos, sa Sienna, ganun din. Ganun din. So, pagdating naman sa mga aesthetics, kung mahilig sa mga ginto-ginto, you can buy this one, the FX. Pag medyo gusto yung medyo mapula-pula, doon kayo sa Sienna. So, the difference, kung tatanungin niyo ako, wala naman gaano. So, sa smoothness lang siguro ng pag-retrieve and additional sa drag. Pero the difference ng price, Yung body na same graphite din naman. same lang naman eh, di ba? Almost same. Sa So, paint lang sila nagkaiba. sa paint. Tapos, next time, magkakaano rin tayo dito, yung si master mechanic natin. Tatanong natin sa mga nabukas niya na ganito, ano bang masasabi niya, di ba? So, sa ibang episode naman yun, abangan ninyo. Sa likod siya ng camera, kaso nakita mo ba? Nung narinig malis na. So, sa amin lang, sa pagdating sa mga FX and Sienna, for us, talagang almost the same lang talaga. So, siguro na lang sa price na lang kayo titingin. So, but yung performance niya, same lang talaga. Tsaka dapat yung proper reel, kahit mura, tatagal pa rin yung bus. Basta may proper... Oo, tama. So, pagdating naman sa mga, kung tatanungin niyo, sir, baka mura lang naman yan. Kaya mabilis masira or ano. So, normally, hindi ganun yun eh. Siguro kahit alaga pa rin. kahit naman anong brand siguro or kahit anong mura niya. Not unless yung talagang pipitsuging
cheap reels talaga na, well, lahat naman siguro tayo nagsimula sa ganun. Ako dati nagsimula ako sa ganun. Basta masabi lang may fishing rod and reel eh. Pero, di ba? Para lang mag-enjoy. Pero right now, itong mga to, kahit yung sa presyo niya, affordable, pero kung ano lang talaga, i-maintain lang talaga, alagaan lang. Tatagal talaga, di ba? So yun lang naman yung pinaka ano nito. For me, saan mo gusto, FX or Sienna? Ikaw ano ka? Mas ano ka? Mas upgrade kasi ang Sienna. Oo, Dito pa. So Sienna. So ako kahit naman ano. kahit naman ano siguro. Pero for me, same lang kahit si FX or si Sienna. Share na rin natin, boss, yung proper, parang maghugas. Normally, kapag paano ka ba maghugas? Kasi, Ikaw, paano ka ba maghugas? Todo higpit ng drag. Bakit? Para ma-explain lang eh. Diba? Para yung, niya, yung iba kasi pelt, yung iba carbon. So, ito Mas ba, lalo- ano yung drug nila? Silipin mas natin. lalo sa silipin pelt. natin. Humihigop kasi ng tubig itong pelt. Sumisip-sip. Okay. So, normally, hihigpitan mo yung drug. Full drag. Full drug. Bakit? Para So, hindi ito yung siya- explanation. Para hindi sumiksik may tulak ng water, yung ibang element sa loob ng drug. Tapos maggagasgas yan. Parang it's like piston ng kotse, di ba? Pag nagkadumi yung ano mo sa piston, tapos ginalaw mo, Gagahin mo sa kakaskas. kakaskas, di ba? So ito felt to felt paper. This one's a felt, di ba? May stainless siya, sa gitna niyan, yun yung felt paper. So ayun, so kailangan mo higpitan. After usage, ako kasi ginagawa ko, inuulit-ulit ko to. Pag pauwi ka na galing fishing, so kung meron kang, dito, may natira kang bottled water or tubig sa whatever na malinis, so binubuhos ko na. Bakit? Para matanggal lahat ng salt. Di ba? Kaysa matuyo siya, tapos pagtaas mo, makikita mo may white. First time mo gumamit, first time mo binili sa shop natin, tapos tatawag ka, Matthew, ba't ganito yung binili mo? O Emerson, ba't ganito yung binenta mo? Diba? So, ngayon, tatanungin ka namin, sir, baka hindi mo nahugasan. Ay, hinuhugasan pala yon, kala namin waterproof. Diba? So anyway, may mga na-encounter kasi kaming ganung mga customers na iba. So, syempre, as bilang sa shop, we need to explain it to them. Then, sinabi naman natin, although minsan sa driver nila pinapasabi na, pakinggan mo kung ano sinabi, ikaw maglinis. Syempre, minsan hindi naman nila nagagawa. Diba? Pagod na rin yung tao. So, yun lang. Kaya pag after fishing, nasa, ano pa tayo? Nasa dagat pa, or nasa boat pa, or nasa pond pa lang na nagliliquid. Pagkatapos pa lang. Buhusan na ninyo agad Fresh ng water. tubig. Tapos sa bahay na ninyo medyo kaligutin. Diba? So, normally, yun, sinasabi mo, ilalak mo yung drag para hindi masiksik yung dumi. Then, ano pa? Then, kung sanay kayo tanggal lang spool pag natuyo na, pwede siyang patakan ng oil sa shafting. Sa shafting naman. Kung wala kayo, we have a reel maintenance dito sa shop. Kung worth it naman sa inyong magpa-service ng ganito, which is, di ba, kung mahal naman ninyo yung gamit ninyo. Drop lang dito ng oil. Tapos, ikot-ikot nyo lang. Pagkatapos ng mga ilang ikot lang, buksan nyo naman tong handle. Pwede nyo rin patakan siya ng oil para hindi lang mag-stuck yung oil niya. Then, pati sa handle, no? Sa handle. Nandito rin kasi yung mga bearing yun magkabilang gilid, tapos center. Tapos yung nga pala, may ibang clients natin, no? Sa ibang customer. Ginagawa nila after hugas, iniwan nila sa malapit sa bintana para mabilis daw matuyo. Nagkaka-issue naman pag naaarawan naman. Yun. Umurupok naman yung mga whatever. Diba? So, normally, air dry lang sa loob ng bahay. Lagyan ninyo ng damp cloth. Tapos patong lang ninyo, hayaan mo na sila tumulo. Okay na yun. Diba? Patuluin lang. Wag lang sa araw, please lang. Kasi, sisira talaga. Mahirap sa araw kasi pag di mo siya nahugasang mabuti, tapos may mga salt pa, nagiging mas asin na. lalong Nagiging talaga. asin na. Kulang na lang mangga. Di ba? doon mag-umpisa mauka yung mga parts. So for now, this one is the Shimano FX.
And this one's Shimano Sienna. So whatever you choose, wala naman tayo against. At the end of the day, it's how you enjoy fishing lang naman. So again, this is Matthew of Tackle Marine. Emerson, Tackle Marine. Anyway, then for the next vlog, see you.